Okay, yan. Welcome back ulit sa Rapido TV at kumusta po ang lahat? At nauway na sa mabuti pong kalagayan, no? At ingat po tayo palagi saan man tayo naroon. At ito nga mga kaibigan, mainit po na balita. Ito pong ating pag-uusapan. Dahil nga ay nalalaman na kung nasaan nga ito pong pinaghahanap ngayon na leader ng TTJ na walang iba itong si Arnie Chavez. At ang balita nga ngayon mga kaibigan ay nagkaroon na daw ito ng sariling bahay dyan po sa isang bansa sa Timor Leste. Mga At isa pang mainit na balita na sinasabi ko, ito ngang anak ni Arnie Chavez ay talagang may kinalaman pala sa pangyayari na pamamaslang kay late Gov. Ruel Digamo. So yan po ang ating alamin. Kasama po natin ngayon dito si Atty. Baligod at siyempre dito po sa DZR mga kaibigan at alamin po natin ang balita na yan. At wala naman po tayong hinihintay pa. Panuorin na po natin ito para malaman po natin itong mainit na balita. Kay Mayor Janice na nandito ngayon siya sa Manila. Opo. At saka yung pamilya ng mga biktima ay nagagalak po na umuusad ang hustisya natin. Tama. No? At pagka na-aresto na po ang mga salarin, ay matutuloy na po yung hearing sa mga cases po na ito. Ang problema po, obvious na wala sa bansa si Congressman Arnie Chavez. Paano po yan? No? Yung Interpol, sabi, tutulong daw sa pag-monitor at magsilbi ng warrant. Meron po ba kayong parang karanasan in the past, attorney, na naging successful tayo sa pag-track down sa isang fugitive via coordination with Interpol, International Police? Ang isang naranasan lang po natin noon ay during the PDAF investigation stage sa NBI, meron tayong isang material witness, no, na at that time nasa Amerika na siya at ayaw umuwi. At sa pakikipagtulungan ng NBI, Interpol at saka yung foreign government ay napauwi natin dito yung isang material witness. Pero dito naman po sa kaso ni dating Congressman Chavez, ang susunod po na gagawin ng gobyerno ay hihingi na sila ng cancellation ng kanyang pasaporte. Galing nga po ako sa NBI kanina para pag pinag-usapan namin yung mga susunod na steps dyan. Ang balita po namin ay nakagawa na nga siya ng bahay dyan sa Timor Leste. No? Meron na siyang tinitirahan dyan na bahay. Pero nalalapit na rin po na may siya dito sa Pilipinas. Yan, balita yan. Maliban po kay dating Congressman Chavez, may mga binanggit pang pinapaaresto ng hukuman, attorney. Sino tong si Angelo Palatiu, alias Angelo, isang alias sister, Captain Lloyd Cruz Garcia II, at yung Nigel Electona, nababanggit nyo palagi po yun. Di po ba? Oo. Opo. Si Nigel Electona po, siya yung may-ari ng security agency na nagbabantay sa sugar central ng mga Tebes. At maliban dyan po ay ang naging role niya ay tagabigay ng mga logistical support na kinailangan ng mga shooters. No? Si Captain Lloyd Cruz naman, siya yung nagpiloto sa helicopter na nag-evacuate doon sa ilang mga shooters natin. Yun pala. At ang patakaran po kasi ng CAAP, dapat mag-submit ka muna ng flight plan mo bago ka lumipad. Hindi po siya nag-submit ng flight plan. At ang purpose po niyan ay para maitago yung kanyang paglipad at pag-extricate sa mga shooters. So nakikita po natin yung conspiratorial act nung piloto ng helicopter. Yung dalawang nabanggit nyo naman na pangalan po kanina sister at saka si Angelo at Angelo Palatiu. Opo, sila yung tinawagan ni Axel Chavez para itago nila si Marvin Miranda. Opo. Si Axel yung anak ni dating Kong Chavez. Yes po.
Oo. Ang nangyari po kasi ay may tinawagan si Axel, no? Si Vicente Pampliega. Mhm. At habang nag-uusap si Vicente Pampliega at saka si Axel, ipinasa ni Axel yung telepono sa isang tao who turned out to be Arnie Tevez himself. Oh, At ang instruction kay Pampliega ay itago nila, no? Mag-utos siya ng 2 tao na magtago kay Marvin Miranda. Yan. At ito na nga, no? Alright, yan. At mainit nga itong balita, no? Mga kaibigan natin nga pong pinanood ngayon, no? Dahil nga ay dito, sinabi nga mismo ni Atty. Baligod na ito ngang si Arnie Tevez sa ngayon ay alam na po, no? Kung nasaan siya, nandyan pa rin po sa bansang Timor-Leste. At dito nga, no? Sinabi na mayroon na po itong sariling bahay sa nasabi pong bansa, mga kaibigan. So, siyempre ay may pira po yan, no? So, madali po niyang magawa na magpatayo o bumili ng bahay dyan po sa bansang Timor-Leste. So, dito naman po, mga kaibigan, no? Sa sinabi na malapit na rin po itong mapauwi. So, which is ay maganda pong balita na yan, kaya ay palakpakan po natin yan, no? Maganda po yan. At para po ay mapanagot na po ito sa mga kaso na kinaharap po niya at para mabigyan po ng hustisya ang ating pong mga kababayan dyan po sa Negros Oriental na naging biktima po sa kanila pong mga ginagawa na mga karahasan at mga pagpatay sa nasabi pong probinsya, mga kaibigan. At dito nga, no, ngayon ko lang po ito talaga nalalaman, mga kaibigan. At iwan ko kung kayo may alam po dito, no, na ito palang anak mismo ni Arnie Tevez na si Axel Tevez ay sangkot, no? Sangkot po doon sa pagpaslang kay Litgo Baruel Digamo. So bakit po nasabi na sangkot? Kasi meron po siyang ginawa na aksyon na masabi natin na isa po siya sa nagplano, no, mga kaibigan, no? Dahil nga dito sa pahayag ni Atty. Baligod na sabi nga nung pagkatapos na ginawa po yung krimen at alisa na po, no, yung mga kriminal at ang malas lang po ay nahuli pa rin po sila, no, mga kaibigan, doon po sa kanila pong mga ginagawa po na pag-exit, no. At itong si Marvin Miranda na siya nga ang tinuturo na ay talagang utak, no, sa pagbuo nito pong team na pumaslang kay Litgo Baruel Digamo, no. Si Marvin Miranda na sa ngayon nga ay nandyan na din po, no, sa kulungan ito. At ito na nga, no, sabi mismo dito ni Mayor Baligod na itong anak ni Arnie Tevez ay may tinatawagan na yun nga ang order, no, na isipte ito pong si Marvin Miranda. At nung habang kinausap po yung tao sa telepono ay pinasa raw ni Axel Tevez ang linya mismo kay Arnie Tevez, kaibigan. So, di ba? Klarong-klaro po na sa buwatan po talaga ito. Ang ginagawa po nila na pamamaslang kay Litgo Baruel Digamo, no? Nais po nila na yung pong mga gumagawa nito na mga tao na kanilang inuutusan ay hindi po mahuhuli. Pero malas lang po nila dahil ay talagang ginagawa po ng agarang aksyon, no, ng ating gobyerno na hulihin ang mga tao na sangkot po sa nasabi po na krimen na Pamplona Massacre. So, yun po ang malas po nila dahil ay nahuli po, no. Ang ito lang pong sinasabing mastermind, no, na si Arnie Tevez ang nasa labas pa ngayon dahil nga ay nung nangyari po ang krimen na pagpaslang kay Litgo Baruel Digamo ay doon na po siya talaga, no, sa ibang bansa. Parang sinasadya po yung pangyayari, mga kaibigan, no. At bago po ginawa nila yung pong krimen na yun na pagpaslang kay Litgo Baruel Digamo ay dapat ay nandoon na si
Arnie Tives, no, sa ibang bansa para po malinis po yung pangyayari at hindi po siya ang maging suspect po, no, sa nangyayari. Kaso lang po nung nahuli ang atin pong nung nahuli po, no, yung pong mga kriminal, sa una po talaga nilang statement, no, kahit nga ini-interview po sila, no, ng mga reporter na nandoon po, no, sa NBI, talagang sinasabi po nila na si Arnie Tives ang nagputos po sa kanila, mga kaibigan. So doon po, no, mismo wala pong nagpilit sa kanila at tinanong lang po sila nung pong reporter, no, talagang sinagot po nila na Arnie Tives yung talagang utak sa pangyayari po ng krimen, di ba, mga kaibigan? At kahit balikan pa po yung mga video na yon, talagang sinasabi po nila, no, na ay inutusan po sila ng plido na Tives, no. So doon pa lang, mga kaibigan, ay klarong-klaro na po na ang utak ay ito talagang si Arnie Tives, no. Pero sa bagay, tama po naman, hanggat hindi pa po siya nahatulan, no, ay talagang still innocent pa rin po siya, mga kaibigan, no, at suspect pa rin po siya dito habang itong kaso nito ay wala pa pong hatol sa kanya. Dahil nga ay ang warrant of arrest na ito ay arestuhin lamang po siya para po ay harapin po niya ang kaso na ito. At yun po naman talaga ang pakay po na mayroon pong warrant of arrest, no? Dahil ito nga ang tao na ito ay ayaw pong umuwi sa bansa at isa pa ay sabi nga niya dati na ay magsampa po ng kaso kung mayroon man at harapin daw niya. Pero sa ngayon po, ang nangyayari lalo po siyang nagtatago at hindi na nga natin nakikita pa dyan po sa kanyang Facebook page na dati ay halos araw-araw, no, ilang video, 3 video, 2 video ang kanya pong gagawin. Pero sa ngayon po ay nasa 1 bulan na po mahigit, no, wala na po tayong napanood pa na mga live videos nito pong si Arnie Tives. So ibig sabihin po talaga pong nagtatago na po siya at kasi kung gagawa po siya ng mga videos baka ay madali po siyang matrace. Pero sa balita pong ito ay natitrace pa rin po siya, mga kaibigan, no? Dahil nga sa tulong ng ating pong NBI at Interpol. At yun nga ang sabi po ni Atty. Baligod na alam na kung nasaan po siya sa ngayon at nandyan po siya sa bansang Timor-Leste at meron na nga po itong bahay, no, mga kaibigan, at malapit na raw po itong mapauwi. So ayan, no, at ito nga, no, sa anak po niya na si Axel Tives, so dapat din po ito na isama, nasampahan sa kaso po na krimen na ito na nangyayari po kay late Gov. Ruel Digamo. Dahil nga ay kasabwat po siya dito, no, di ba, mga kaibigan? Siya po yung tumatawag doon po sa tao na para po isipte. Ito pong isang tao na talagang siya po ang gumagawa nito pong grupo na pumaslang kay late Gov. Ruel Digamo. So meron po siyang participation dito po sa nasabi pong kaso. So dapat po ay kasama po siya dito, no? Kung atin po talagang titingnan ang nangyayari. Kaso itong kaso, mga kaibigan, no, ay kay Axel Tives. Ngayon ko lang po ito talaga nalalaman, no. Ito pong nabalita na siya pala ang tumawag, no, sa isang tao para po ay ipasipte itong si Marvin Miranda. So bakit po ay hindi siya nasali dito, no, mga kaibigan? Na kung atin po talagang basihan ito pong sinasabi ni Atty. Baligod na siya ang tumatawag, so ibig sabihin po ay kasabwat po siya sa pangyayari na ito, mga kaibigan, no? Dahil meron po, no, ito pong sinasabi ni Atty. Baligod na yun nga ang naging dahilan na itong si Marvin Miranda ay hindi kaagad nahuli, di ba? Dahil nga ay meron na po silang tao na tinatawagan na isipti nga ito, di ba? So ibig sabihin ay sana imbestigahan po ito, no, para lalabas po talaga yung mga totoo po, no, na mga sangkot pa dito po sa
Pamplona Massacre. So yun lang po mga kaibigan, no? At kung ano man po ang inyong masasabi, paki-comment lang po sa ating comment section. At ako po muli ay magpapasalamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, suporta dito sa aking ginagawa ng mga reaction video sa kaso po na ito na ating sinusubaybayan, ang kaso po na Pamplona Massacre o sa pagpatay kay Litgo Baruel Ticamo. At sa ating po mga kababayan dyan po sa Negros Oriental ay patuloy pa rin po na mag-iingat, dahil na alam po natin meron pa po na mga tauhan itong si Arnie Tibes na nasa labas pa rin po, hindi pa rin po nahuhuli, kaya ay ingat-ingat pa rin po mga kaibigan diyan po sa Negros Oriental. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong mga suporta din po sa aking mga ginagawa na mga pagtalakay dito po sa nasabi pong kaso na ito, At sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, ayan, maraming salamat po. At sa ating mga ka-OFW, ayan, kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, sana po ay paki-like mo po. At maaari ay paki-share na rin po, Ayan, maraming salamat muli. At see you po sa next video po. God bless all of us at ingat po tayo lagi, sama tayo naroon.